So nababalita na nga ito, and legit ang balita nga po na yan mga idol. Kausap na nga raw ng Lakers ang Atlanta Hawks patungkol sa pagkuha rito kay DeJounte Murray. Former All-Star at nag-average ngayong season ng 21.3 points, 4.6 rebounds and 5 assists per game on 47.3% shooting from the field at 39.7% from 3. Disenteng mga numero to, lalo pa at katuwang niya sa backcourt si Trae Young na malamang mas madalas ang paghawak ng bola kaysa sa kanya. Noong All-Star season niya sa Spurs mga idol, nag-average siya ng near triple-double with 21.1 points, 8.3 rebounds, 9.2 assists and 2 steals per game. All-around player talaga to at masasabi mong one of the better two-way players talaga ng liga. Two-way sa paraan na magaling na sa opensa, magaling pang dumepensa. Kaya for sure, hindi lang po ang Lakers ang magnanais na kunin tong si Murray mula sa Atlanta. Si Murray din ay may sweldo na nasa $18.2 million ngayong season. Noong 2022 mga idol, noong nakuha si Murray ng Atlanta mula sa Spurs, ang binigay ng Atlanta noon ay si Danilo Gallinari bilang salary dump, 2023 first round pick, 2025 at 2027 first round picks, and 2026 na pick swap. Malaking haul ng picks yan para nga sa All-Star na ito noong taon na yon. So for sure, malaki rin po ang hihingin nitong Atlanta sa mga gustong kumuha kay DeJounte. So may ganun ba ang Lakers? May multiple picks ba sila na pwedeng ibigay? For now, ang pwede lang nilang ma-let go ay yung 2029 first round draft pick nila. Hindi pa ata pwede yung pang 2030. And matagal pa nga yung mga picks na yon. 5-6 years from now, hindi naman din natin alam kung ano na ang itsura ng Lakers. Kung kulelat ba sila o contending team. Kaya sabihin na muna natin na ang willing at pwede lang pong ibigay ng LA ay yung 2029 first round draft pick. Hindi masyadong nakakaakit yun kung ikaw yung Atlanta. Unless lang gagawin mong unprotected ang pick mo, malaking risk nga rin yun sa parte ng Lakers. Ganon ang nangyari sa Baron Davis trade na nagpapunta sa kanya mula sa LA Clippers papuntang ang Cleveland. Binigay din ng Clippers ang first round draft pick nila noong 2011 at unprotected to. Naging Kyrie Irving patuloy yung pick ng Clippers na yun, na syempre ay napuntang ang Cleveland. Anyways, going back, para sa akin, hindi nga po sapat ang 2029 first round draft pick para maakit ang Hawks. Unless lang yung player na kapalit din ay nakakaakit. Either isa akin na Austin Reeves, Rui Hachimura, or D'Angelo Russell ang masasama sa trade na ito, panigurado. Si Russell malamang ang gustong ipabigay ng Lakers, pero sa tingin nyo ba sasapat na ang D'Lo and isang pick para kay Murray? I guess hindi naman. Si Reeves ang isa sa mga pinakamalaking asset din ng Lakers, pero mukhang hindi naman din willing ang Lakers na i-trade tong fan favorite na si Reeves. Si Rui, pwede rin. Underutilized naman na siya sa sistema ni Ham. Hindi siya nagagamit masyado, so okay na rin siguro yun na i-trade siya para sa player na ibababad talaga ni Darvin Ham, diba? Syempre hindi natin alam talaga kung gaano kataas ang willingness nila na i-trade ang mga to, except syempre kay D'Lo na tila kaliwat kanan ang mga balitang i-trade siya. Bali yan mga idol ang posibleng look niyan. DeJounte Murray for 2029 first round draft pick ng LA, sabay sa akin na D'Lo, Rui Hachimura, or Austin Reeves. Hindi pa natin talaga alam, pero kung usapang salaries lang, yan ang mga pwede talaga. Pwede rin iba to ng Lakers si Jalen Hood-Schifino sa trade para may additional personnel ang Atlanta. First rounder din niyang si JHS, hindi lang din nagagamit ng Lakers, pero more or less, ganyan po ang posibleng maging structure ng trade kung gagawin man nila. On paper, medyo okay na medyo hindi okay ang fit ni Murray sa Lakers mga idol. Medyo okay in a way na solidong defender siya. Can guard either the 1, 2, and 3 effectively. Malilimitahan na yung nangyari sa playoffs last year na hinahanap yung mahina dumepensa tulad ni D'Lo kung si Murray na ang nasa posisyon niya. Mas makakabantay siya ng maayos. Tapos syempre, additional ball handling din yan para sa Lakers. At least hindi masyadong malalagari si LeBron. Pero baka ang mangyari nga po ay hawak pa rin talaga ni LeBron yung bola parate, tapos abangas lang si Murray sa tres. Which is yun nga po yung medyo hindi okay na part. Kasi hindi naman din kilalang shooter si Murray. Almost 40% ang shooting niya sa tres this season, pero ngayong season niya pa lang ito nagagawa on high volume. Last season, 34.4% lang siya na below average sa liga. Kung ma-maintain naman niya yung 39.7% sa tres if matitrade siya sa Lakers, edi maganda. Pero tila nawawala nga ang shooting ng mga shooters pag dumarating sa LA. Yun pa kayang hindi shooter at all. Pero syempre, here's to being optimistic, malay mo naman gumana ang shooting. Again, all-around player po itong si Murray. Kayang pumasa, umatake, mag-pull up sa mid-range, pero most importantly ay dumepensa. Marami siyang kayang ibigay sa lamesa, and panigurado ay upgrade talaga si Murray sa LA kung sa tamang presyo nila to makukuha. Pero sa ngayon, medyo malabo pa talaga para sa akin na makuha ng Lakers. So, hindi pa naman kailangan i-trade ng Hawks tong si Murray. Okay pa naman yung nilalaro niya. Hindi lang nagtatranslate sa panalo. Tapos 4 years pa ang kontrata niyang nalalabi sa Hawks. Kaya kahit na next season or next season pa nila i-trade to, ay magiging okay lang ang Atlanta. Yan ay kung mataas pa rin syempre ang kalidad ng laro ni Murray sa mga oras na iyon.
Kaya rin siguro active tong Hawks na i-trade to kasi sinusulit din nila ang mataas na value ni DeJounte at makakapag-demand sila ng malaki. Pero for sure, hindi sila magpapalugi kasi hindi naman din nila kailangan gumawa ng move kagad talaga. Yun ang nakikita ko mga idol. Pero kayo ba? Paano makukuha ng LA si DeJounte Murray or may ibang player pa kayong mas gusto para sa Lakers? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.